Sama-sama tayong magiging saksi. May immigration lookout bulletin order na laban sa mga sinampahan ng reklamo kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Kasama po rito sina Atong Ang, Gretchen Barreto at mahigit 50 iba pa. Saksi, si Salima Refran. Mga binanggit ni Patidongan have been issued lookout bulletins already. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa negosyanteng si Atong Ang, aktresa si Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Jonel Estomo at mahigit 50 pang inirereklamo kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Di tulad ng isang whole departure order, hindi pinagbabawal ng Lookout Bulletin Order ang paglabas nila sa bansa. Pero nire-require niya ng immigration na iulat sa DOJ ang paglabas o tangkang paglabas sa bansa. Ayon sa DOJ Secretary, meron nang nakaalis ng Pilipinas. Yung may isang umalis ng bansa, ewan ko na kung nakabalik na. Is he a main player? Isa po sa mga alpha members? Kapatid siya ni Atong Ang. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Ang, Barreto at Estomo. Pero dati na nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Kasama rin sa reklamo ang akusado rin at tinuturing na whistleblower na si Dondon Patidongan at ilan pang pulis na idinawit niya sa kanyang salaysay. Ayon pa sa DOJ, malapit na sila maglabas sa mga subpoena para sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa laban sa respondents. Pag-aaralan rin ang paghingi ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order sa korte. We will study that if, for example, there is basis not to anticipate that any of them might abscond or probably leave the country or there is that danger. Sinegundahan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang binunyag ng NAPOLCOM na may isa pang active police general at ilang pang pulis ang iniimbestigahan. Isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto yun. Kasi siya yung naging nagbigay ng tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing Samongeros. Kaugnay naman ng paggalugad sa Taal Lake, sinabi ni Remulla na magkakaroon ng recovery period ang divers ng Philippine Coast Guard. Delikado na raw kasi sa kalusugan ng estado ng lawa. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease. They're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. Taal Lake is really dying and they're dumping the dead there. Gumagamit na rin daw ng decompression chambers ang divers para mapabilis ang kanilang recovery. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Arestado na isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang lalaking natagpo ang nakagapos sa loob ng isang hotel sa Quezon City. At ayon sa mga pulis, umamin ng suspect na kasintahan siya ng biktima. Saksi, si Marizo Mali. Nakabusal, duguan, nakagapos na extension cord ang mga paa at kamay at wala ng buhay. Sa ganyang kalunos-lunos na sitwasyon, nadatnan ang 38 gulang na lalaki sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Malapit po siya sa CR, nakadapa at may tali po yung paa. Nagkalat din ang mga gamit sa kwarto kung saan may natagpo ang drug paraphernalia ang pulisya. Base sa investigasyon, pasado alas 8 ng gabi noong Miyerkules, nag-check-in mag-isa ang biktima. Makalipas ang 24 oras, Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng room boy. Nung hindi po nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya po natagpuan na wala na pong buhay. base sa nakuhang CCTV ng pulisya, makikita ang lalaking ito na tila may hinihintay at may dalang helmet. Maya-maya, umangkas siya sa tumigil na motor. Ayon sa pulisya, ninakaw ng dalawa ang motorsiklo, bitbit ang iba pang gamit ng biktima. Ang may-ari ng motorsiklo, dating karelasyon at ngayon matalik na kaibigan ng biktima. Kwento niya, nag-chat pa noong Miyerkules ang kaibigan para manghiram ng 3,500 pesos, pambili raw ng mga gamit. Di rin kasi ako masyadong nagtatanong and kulang siya ng pera. Yun nga po hindi ko po kilala, pero kampante po ako dahil nga po sa kaibigan ko nga po siya. Pero kanina, may kumontak ulit sa kanya gamit ang numero at nanghihingi na ng 4,000 piso para matubos ang motor.
Doon na siya nakipagtulungan sa mga pulis hanggang sa maaresto ang isa sa mga suspect. Inamin daw mismo ng suspect sa pulis na 4 na buwan na silang magkarelasyon ng biktima. Frequent sila doon na mag-check-in sa hotel na yun. And pag nag-check-in sila, yun nga ang sabi niya is may drug, yung jamming na sinasabi niya is nagda-drug sila. May iba ring tinitignang motibo ang pulisya. Kasi nawawala po yung gamit ng biktima, ang kanyang laptop, cellphone, and yung motor na dala niya doon sa pag-check-in niya. Nabanggit niya is parang yung isang kasama niya na suspect ang gumawa nung lahat nung pagpatay doon sa victim at accordingly ay iginapos nga siya at parang wala siyang ginawa doon at parang nakita niya na yun na nga yung ginawa ng kanyang kasama. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Na-omit na lang po ako sa lahat. Pasensya na po kayo. Bukod sa isang naaresto, may 2 tinitignan pang suspect sa kaso. Kakasuhan ang mga sangkot ng robbery with homicide at posibleng masampahan din sila ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa paggamit umano nila ng iligal na droga. Patuloy ang manhunt laban sa mga suspect at hinihikayat ng Quezon City Police District ang publiko na makipagtulungan upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pinuna ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang bilyon-bilyon pisong halaga ng flood control project ng DPWH sa kanilang lungsod. May mga itinayo sa mga lugar na hindi naman binabaha at may mga idineklara ring tapos na kahit ginagawa pa rin. Saksi, si Maki Pulido. Umaabot hanggang ikalawang palapag ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santa Cruz, Quezon City. Yung dinaranas po namin sobrang nakakatakot. Tsaka alam niyo po yung hindi po kayo makatulog sa gabi. Kaya umasa silang maiibsan na ang baha nang itinayo ang flood control project sa kanilang lugar. Sa boundary ng Barangay Santa Cruz at Barangay Mariblo, Quezon City, 2 pumping station ang itinayo ng DPWH. Magkatapat ang 2 pumping station na to. Ito yung pumping station sa may Barangay Santa Cruz na may project cost na higit 282 million pesos. Sa tapat niya ay isa pang pumping station dito naman sa may Barangay Mariblo na ang project cost din ay higit 282 million pesos. Itinayo ito ng DPWH kahit hindi inaprubahan ng Quezon City LGU dahil hindi sumusunod sa Drainage Master Plan ng syudad. AL Reconstruction Services ang kontraktor ng proyekto. Wala pa po tayong inaaprubahan na pump station kasi po yung flooded area po natin hindi naman tayo coastal. So kung ipapump mo lang siya from one place to another, dililipat lang po yung baha. Ang tingin po naming solusyon is more on detention and retention basins. Inlalang ito sa mga DPWH flood control projects sa Quezon City. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng AL Reconstruction Services ang DPWH NCR, tumanggi munang magbigay ng pahayag. Sa isinasagawang audit ng City Hall mula 2021 hanggang 2025, lumalabas na nagtayo ang DPWH ng 254 flood control projects sa Quezon City na may kabuang halaga na higit 14 billion pesos. Karamihan sa District 4. 5 rito idineklara ng tapos pero kasalukuyan pa rin ginagawa. 23 naman ang hindi mahanap. Habang 41 proyekto ang pare-parehong contract amount o kaya approved budget for the contract. How come na exactly the same ang contract amount, iba-iba po yung projects, iba-iba po yung location, iba-iba rin po yung bidders, iba-iba rin po yung contractors? Ayon kay Engineering Department Head Mark Dale Peral, marami sa mga proyekto itinayo sa mga lugar na hindi naman binabaha. Kapuna-puna rin anya ang ilang proyekto na maraming phases o yugto na na-award sa iba't ibang construction company. Umabot pa nga raw sa 66 phases ang flood mitigation project sa San Juan River na bahagi ng Quezon City. 7 sa top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos, 100 milyon din ang mga proyekto sa Quezon City. I'm convinced that there are anomalous projects. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito. At tingin ko, kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha, ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. 141 lang sa mga proyekto ang nasa sumbong sa Pangulo website. Natunton ng City Hall ang 113 na iba pa sa sarili nilang research at sumbong ng mga residente. At di pa natatapos ang paghahanap nila.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sinabi ngayon ng Justice Department na isang posibleng whistleblower ang handang ilantad ang nalalaman niya ukol sa umano'y anomalya sa flood control. At sa Batangas, pinuna ang isang flood control project na kapos umano ang haba ng mga sheet pile. Saksi, si Ian Cruz. Halos 100 million pesos ang halaga ng flood control project na ipinapagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Sa inspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, lumabas na wala umanong koordinasyon ng proyekto sa Municipal Engineering Office. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano, pero 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot. May mga naunang 7 hanggang 9 na metro lang. Hinanap ni Leviste ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang hinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang na. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at nipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Engineer! Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Umaasa pa rin si Leviste na papayag maging state witness si Calalo at ilalantad ang nalalaman nito ukol sa umano'y anomalya. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang hikayat din sa iba pang pwedeng maging whistleblower na lumutang na. We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. We will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ayon kay Remulla, may posibleng whistleblower na handaan niyang maglahad ng kanyang nalalaman tungkol sa anomalya sa flood control. I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion. Ghost projects. Ayon kay Remulla, kabilang ang posibleng whistleblower sa top 15 contractors na tinukoy ng Pangulo. Siya yung lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa exploratory stage pa raw ang DOJ at inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami na mga modus na sinabi sa akin. Inutos naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na suspindihin hanggang Nobyembre ang pag-aproba ng authority to travel abroad
ng lahat ng opisyal at kawani ng DPWH. Maliban na lang kung dahil sa urgent medical reason ang pag-alis sa bansa. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Nauna nang sinabi ni Bonoan na handa siyang buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa gitna ng utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, walang exempted kahit ang Pangulo. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.